Hello, good evening po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-94th day ng ating sharing ng devotion video. At pagpasensyahan niyo na po simula nung Webes, May 30 hanggang kahapon, June 2 ay hindi po ako nakagawa ng mga devotion video dahil sa kadahilanan pong Webes, sobrang pagod at walang sapat na tulog dahil nga sunod-sunod yung event graduation ng anak kong bunso ng May 30 alas 6 ng umaga. So, kailangan naming gumising ng maaga, magbiyahe ng maaga. Then, ayun, umuwi din agad ng isla dahil nga may practice naman yung aking panganay na anak para sa moving up nila nung May 31. And yun, nung May 31 naman na idaos na maayos ang kanyang moving up, ang medyo naging kadahilanan lang kaya ako po ay hindi na naman nakagawa ng devotion video ay dahil late na natapos and at the same time nagkaroon po ako ng allergy. Masama po yung pakiramdam ko nung 31 ng gabi kaya nagpahinga po ako at natulog ng maaga. Nung Sabado naman ay yun din, abala din kasi pauwi na tayo. So iniready natin na mili tayo at nakapag-meet sa aking kapatid na bunsong lalaki at namili ng mga dapat nating ilagay sa ating bagahe para sa pag-uwi or pagbalik dito sa Hong Kong. And kahapon po, linggo, ay nakarating po tayo na matiwasay at maayos dito sa Hong Kong sa pag-iingat ng ating Panginoong Diyos at masasabi natin na sulit ang ating naging bakasyon kahit ito ay 1 linggo lamang po. Ay nagpapasalamat tayo sa ating mga amo dahil sa privilege na ipinagkaloob sa atin para tayo ay makapagbakasyon. At kung makikita niyo po, medyo madilim-dilim lang ng konti at hindi clear yung ano niya, yung plastic. Pero yan po yung naging picture ng graduation ng aking bunsong anak. Ayan. So, later on, makikita nyo naman yan kapag naipasend na ng Bluetooth sa cellphone. Kasi nga, very rush na. Hindi na nagawang maipa-Bluetooth. So, papakiusapan ko na either ang aking mister o ang aking kapatid na mag-send sa akin kapag naipa-Bluetooth na. But anyway, ayan, lagi po tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Ang lahat ng mga privilege na makapagbakasyon, makasama ang pamilya kahit saglit, mga kakilala, kaibigan, kababaryo, at still maipahayag pa rin sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos kahit tayo ay sandali lamang doon. Ayan, ang kabutihan, pagpapala ng Diyos ay laging sumasa atin. So, lahat tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay, kalakasan, Panginoon, na at hiningan ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa matiwasay at maayos na aking pagbabakasyon sa Pilipinas at ang aking pagbabalik dito sa Hong Kong, Panginoon, na bagamat laban muli, trabaho muli, Panginoon, pero salamat, Panginoon, dahil sa lakas na ipinagkakaloob niyo at karunungan, Panginoon, ay napagtatagumpayan namin ang bawat araw na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang laging maghari, Panginoon, aming laging maging kasiyahan, Panginoon, na mapagbulay-bulayan ng inyong salita, Panginoon, at laging ganito, na merong oras, Panginoon, para kayo ay makapanayam sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ng karunungan ay pinagkaloob niyo na sa amin, Panginoon, at ito ay kailangan na lamang naming hasain, Panginoon, at maging vision at mission ng bawat isa, Panginoon, na ipahayag ito sa aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon ay matulungan ang bawat isa upang mapatatag at mapatibay ang kanilang pananalig at relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na tubusin ang kasalanan ng buong mundo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, na siya laging naririto, Panginoon, nakasama namin, Panginoon, at alam namin nag-i-intercede sa inyo, Panginoon, upang ang aming bawat panalangin, Panginoon, aming bawat iniisip, Panginoon, at nilalaman ng aming puso, Panginoon, ay nababatid ninyo. At siya ang nagpapahatid sa inyo, Panginoon, kung ano nga ba ang tunay na kailangan ng bawat isa sa amin. Either ito man ay aming sinasabi, Panginoon, iniisip lamang, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng lahat. Kaya muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito po yung nakalagay sa Lucas 19:16. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Message,
May una daw na lumapit kay Jesus at sinabi na ang isang gintong salapi daw na ibinigay sa kanya ay tumubo daw ng 10. Application. Ito ang sinasabing panahon ng pag-harvest o pagsusulit natin sa Diyos kung ano ang mga ginawa at pinagamitan natin sa mga binigay niya. Dahil may nauna na nag-ulat na ang isang gintong salapi na binigay sa kanya ay tumubo ng 10. Gaya halimbawa na binigyan ka ng talento sa pag-awit at ginamit mo ito para magturo sa iba at natuto at nahasa ang 10 sa kanila. Masarap sa pakiramdam na naibahagi natin anumang mayroon tayo sa iba dahil hindi na natin ito magagamit kung pumanaw na tayo. Kaya habang nabubuhay pa tayo, hasain pa para mas gumaling kung may igagaling pa. At ibahagi at ituro hanggang may willing na matuto at nagpapaturo para sila din ay magtuturo sa iba. Sa gayon ay dadami ng dadami ang tumubo mula sa itinanim mong pagtuturo sa ilan sa kanila. Ganyan ang cycle ng buhay. Ipapanganak tayo, matututo, magiging bata, kabataan, matanda o magkakapamilya at pagsapit sa itinakdang oras ng Diyos ay papanaw o mamamatay. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, di ba? O dito ang unang report ng isa sa binigyan ng kanilang Panginoon ng isang gintong pilak ay isang gintong salapi ay napatubo niya ito ng 10, o di ba? So, tayo, di ba, yung kagaya nga na sinasabi ko na multiplication, di ba, nagsimula sa akin, kunyari, for example, at meron akong tinrain o tinuruan ng tungkol sa discipleship, mga salita ng Diyos at mga pagsasanay para sila ay mapatibay ang kanilang pananalig at pananampalataya at ito rin ay kanilang ibahagi sa 1 o 10, o di ba? So, sa pamamagitan ng halimbawa, meron kang ito magiging cycle, ako, tapos may tinuruan akong 2. Tapos yung 2 yun, nagturo din ng tigda 2, o di ba? So, ilan na kami? From 1, naging 3, from 3, naging 7, o di ba? So, ang bilis na nagiging cycle ng pagpapalaganap ng ebanghelyo or mga talento na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, ang ginawa ko nga unang example dito is, kung halimbawa, pinagkalooban ka ng Diyos ng talento sa pag-awit. So, kung magaling kang kumanta, mataas ang iyong boses, or talagang magaling ang iyong kakayahan para sa mga instrumento na tungkol sa musika, gitara, piano, 'di ba? At drums. So yan, at kung ano-ano pa mga instrumento ay kung binigyan ka ng ating Panginoong Diyos, and I'm sure bibigyan ang bawat isa sa atin ng iba't ibang katangian o talento. And kapag ito ay ibinahagi mo sa iba, itinuro mo, at hindi mo sinarili lang, ayan na nga ang mangyayari. Ito ay magmumultiply na kung saan nagmula sa yung isa at tumubo ka ng 10. So that means naging 11 person na kayo, 'di ba? So ang 11 na yun pwede pang lumaki ng lumaki kung iyong ipagpapatuloy ang pagtuturo sa kanila o paghahasa sa kanila. And sabi nga, 'di ba, kung may angkin ka ng galing o talento at gusto mo pa itong mahasa o mas lalong mapagaling, ay gawin mo, 'di ba? Talagang umattend ka ng mga training, mga voice lesson, 'di ba? Or mga may mga nagpa-practice, mag-practice ka, 'di ba? At try mo na mag-experiment ng halimbawa mga bagong technique or bagong pamamaraan para ito ay mas ma-improve, 'di ba? So, ganun lang 'yun dahil sabi nga makakapagturo pa tayo at makakapagbahagi pa tayo sa iba habang tayo ay nabubuhay. Dahil kapag namatay na tayo, yung binigay sa atin na talento ng ating Panginoong Diyos, kahit sabihin na natin na isa lang yan, pero pag napagbunga mo yan at napagyaman, lalago yan ng lalago, 'di ba? So, para sa bawat isa sa atin, huwag mong iisipin na walang ipinagkaloob sa iyo ang ating Panginoong Diyos na talento o kakayahan. Lagi mong iisipin na likha tayo ng Diyos na taglay ang iba't ibang talento or kakayahan. Kailangan mo lang itong madiskubre, at kapag ito yung nadiskubre ay
pagyamanin mo ito. And kapag ikaw ay natuto na at nahasa na dito, ay ibahagi o ituro mo din sa iba nang sa gayon ay sila din ay makapaghasa o magturo sa iba ng mga kasanayan na itinuro mo sa kanila, 'di ba? So wag nga nating ipagdadamot to dahil kung ang Panginoong Diyos nga hindi ipinagdamot sa atin ng kaligtasan, pag-ibig, grasya at habag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, tayo pa ba ang magdadamot na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, di ba? Eh sa bandang huli naman, isusulit o i-report natin yan, di ba? Diba pag tinanong tayo ni Lord, o anak Len, ano ba ang ginawa mo sa isang talento na ipinagkaloob ko sa iyo, di ba? Syempre tayo magre-report na, ay Lord, ang aking pong nagawa ay napatubo ko po ito at turo sa aking kapwa, 'di ba? Nang sa gayon ay natuto din sila, 'di ba? So may iba iniisip kasi paano kapag ka nahigitan ng mag-aaral or ng tinuruan mo ikaw bilang guro, 'di ba? So ang sinasabi ko lang na advice is kung sakaling magalingan ka bilang guro o bilang nagturo o naghasa sa isang taong yun ng yung mag-aaral o estudyante, ay wag mo itong ikakagalit or ikakainggit, 'di ba? Dahil meron tayong iba't ibang katangian, iba't ibang kakayahan, may iba lang na parang kung iisipin ay sobrang mas nag-excel o sobrang mas naging magaling, 'di ba? Pero lagi nating tatandaan na sa Panginoon natin lahat tayo ay pantay-pantay na kanyang mga anak, kanyang mga nilikha. So, iwasan natin ang pagkokompetensya as in yung, kung gusto naman natin magkaroon ng kompetensya ay healthy competition. Pero, wag siyang yung personally na kung saan ay magkakasakitan na kayo, magkakapikunan na kayo, and magiging dahilan para kayo ay mag-away, di ba? Hanggat maaari, healthy competition is halimbawa, o sige, sino man ang manalo o matalo sa atin, be good sport lang. Kumbaga, tanggap natin na ginawa natin yung best natin, and kung halimbawa tayo ay masali sa isang kompetisyon, eh yun talaga ay kailangan paglabanan kung sino ang pinakamagaling, 'di ba? Pero sabi nga, ayan, bawat tao may kanya-kanyang galing. So nakadepende lamang sa mga nakakakita nito o nakakasaksi kung sa tingin nila ito ba ay what do you call this, magaling o mas magaling sa kanila. Basta iwasan po natin na mainggit. Iwasan po natin na magdamdam o magselos kung may nakikita tayo na mga tinuruan natin na mas nagalingan pa tayo. Bagkus maging mas masaya tayo para sa kanila dahil ibig sabihin ay mas nag-improve o nag-excel sila sa ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoong Diyos at sa tulong natin. Pero hindi naman natin sasabihin na, kung hindi dahil sa akin, ako hindi dahil sa akin, hindi ka magiging ganyan. Yung parang kumbaga is, pinapamukha mo dun sa tao na kung ano man yung na-achieve niya is dahil sa iyo, 'di ba? Mas mabuti na yung tao yung magsasabi na, ay, nagpapasalamat ako sa buhay ng taong ito. Kumbaga siya yung magpapatotoo, 'di ba? Sa kanyang bibig na tatanungin niyang utang na loob na ikaw yung naging dahilan kung bakit siya natuto. So, kagaya sa atin, di ba, yung kakatapos ko lang na attendan na graduation and moving up ng aking mga anak, kung hindi dahil sa mga guro na nagtiyaga para magturo sa kanila, ay hindi sila makakatapos ng pag-aaral. Kaya saludo tayo sa lahat ng ating mga guro, pati sa mga magulang na nagtuturo sa mga anak at tumutulong para makapagtapos sila ng pag-aaral. And congratulations sa lahat ng mga graduates, graduates at graduates pa. Ayan, pati sa mga magulang at mga guro na nagsasakripisyo para sa mabuting edukasyon ng mga anak natin at ng mga kanya-kanyang mga anak o kapamilya na nag-aaral. So, yan ay simula pa lamang ng pagtatagumpay at kung mas lalo pang magsusumikap, ang bawat isa sa atin ay malayo ang mararating natin. So, hanggang dyan na lamang po, and sana ay may natutunan po kayo sa ating pag-aaral ng devotion video at bukas po ulit ang ating susunod na devotion para makapahinga din ako dahil nga laging nagbabaon ang aking alaga. Simula kaganina umaga nagbaon na siya ng lunchbox and bukas magbabaon ulit siya. Mas gusto niya talaga yung luto ko, no? Kaysa sa luto sa kantin nila. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong araw na ito, Panginoon, aming pinagbulay-bulayan, Panginoon.
Bagamat limited lamang po ang time, Panginoon, para ito ay aming mapag-usapan, Panginoon, at maunawa ng bawat isa, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, sa karunungan sa oras, Panginoon, upang ito ay aming mapag-usapan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, whether it's financially, physically, emotionally, Panginoon, spiritually, Panginoon, at socially, Panginoon, na pakikipasalamuhan ng bawat isa sa aming kapwa, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na dininig niyo na ito, Panginoon. Kaya ang bawat isa sa amin, Panginoon, kagaya ng naunang nag-report sa inyo na ito, Panginoon, ay magsusulit at i-report sa inyo kung amin bang napatubo, Panginoon, ang mga talento, kakayahan, o kayamanan na ipinagkaloob niyo sa amin dito sa mundo, Panginoon. At kung ginamit ba namin ito sa maayos para sa ikatitibay at ikalalakas ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, at sa pakikisama namin sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na kayo ay isang mabuting Ama, mabuting Diyos, Panginoon, at hindi ninyo hayaan ang bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi malasap o makamit dito sa mundo, Panginoon, ang mga pagpapala at gantimpala na ipinagkaloob nyo, Panginoon, at sa aming pagpariyan sa inyong kaharian, Panginoon, na igagawad nyo sa amin ang korona ng buhay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay masasabihan niyo ang bawat isa sa amin ng well done, good and faithful servant, dahil sa mga ipinagkatiwala niyo, Panginoon, na aming napagyaman, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, ng bawat babahaginan, maaabot, Panginoon, ng mga salitang ito, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay makapagpabago ng bawat buhay ng bawat isa, from glory to glory, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at kami ay manatiling nasa baba lamang at humble, Panginoon, dahil kayo ang tunay na dapat naming itaas sa lahat. Muli, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. Ito ang aming samat dalangin sa matamis na pangalan niyang bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye!